Morning, sir. Sir, we are here to discuss to you about Microsoft Excel Basics tutorial. So first, I want to introduce my group mates. So my name is Willie Arlicay. I am Jesse Toralba. I am Valjude and Validia. And I'm Kyle Illumin. So let's proceed to our first slide. Ay, second slide na pala. Excel interface. So dito is nag-provide kami ng image ng MS Excel basic interface para mas maintindihan natin. So dito makikita natin yung quick access toolbar kung saan dito natin makikita yung save button and then yung undo and yung redo. Then after naman doon, makikita natin dito yung name box. Cursor. Name box. Kung saan makikita natin yung location nung cell, yung active cell natin. So dito, sa formula bar, dito tayo maglalagay ng formulas. Like mathematical formulas or anything na formula na magagamit natin. Then dito naman from yung nasa taas na alphabetically arranged na from A to Z. Ito ay tinatawag natin na column number. And then dito naman sa left side, yung number naman na naka-arrange dyan, yun ay tinatawag na row number. Then dito sa baba, yung sheet 1, ito ay tinatawag na worksheet tab. Kung saan pwede tayong maglagay ng multiple sheet pressing the add button dyan sa gilid. So proceed tayo sa next slide. Create a new workbook. So first step is click file and then new. Second step is click blank workbook. So para mas maintindihan, so punta tayo sa Excel. So dito, para makapag-create tayo ng new workbook is that click lang natin yung workbook, then naka-create na tayo ng bagong worksheet. Second, enter your data. First step, click an empty cell. Example, cell A1. And second step, type text or number. Third step, press enter or tab to move to the next cell. So punta lang ulit tayo dun sa ginawa nating Excel document. So dito, lagay tayo ng data. So lagay natin ng name, then lagay tayo ng age. Then under naman ng name, lagay tayo ng ating mga apelyido ng kagrupo namin. Digay, Padilla, Flores, Turalba, and Illumin. So age naman, lagay tayo ng number data. So ilagay natin yung age natin. So ganito lang kasimple ang paglalagay ng data. Next, apply cell borders. First step, select the cell or cells you want to add the borders to. Second step, on the home tab, click the arrow next to the borders. Third, choose your preferred borders style. So punta lang tayo dun sa ginagawa nating Excel and then select natin yung sa baba. Yung buong data natin, then proceed tayo dito sa home. Then makikita natin yung font kung nasaan nakalagay yung border. So yan yung border, yung may squares. Then click lang natin yung arrow. Then select natin yung all borders para magkaroon ng borders lahat ng data. So yun. So ngayon, lagyan natin ng emphasis yung nasa taas, yung name and age. So select natin ulit yung dalawa. Yun na, okay na yun. Sige. Then punta tayo sa my borders ulit. Then click lang naman natin yung thin outside border. Thick outside border. So then lagyan natin ng color. Then yan. Ganyan po maglagay ng border. Next, use AutoSum to add data. First step, select the cell where you want to sum. Second, click home, then AutoSum in the editing group. Third, Excel will sum the numbers automatically. So dito, select natin yung data natin sa age.
Then, apply natin yung AutoSum. So, after natin ma-select, punta lang tayo dito sa home. Then, punta tayo sa editing group. Then, makikita natin yung AutoSum na word. Click lang natin yung AutoSum. And then, after click that, makikita natin dito sa pinakababa, yung 104. Yan yung total ng age natin. Then, after nyan, Create a simple formula. Select a cell and type an equal sign. Use operators like addition, for addition, plus sign, for subtraction, minus sign, and then for multiplication, the asterisk, and then for division is slash. And press enter to calculate. so proceed tayo dito sa Excel natin. Then, lagay tayo ng equal sign, 2 plus 4. Then, hit lang natin yung yung enter. Then, boom, makikita natin na kusang nagka-calculate na. Then, try din natin yung ibang operation. So, equal sign, 4 minus 2. Then, hit enter. So, 2. Then, equal sign ulit. 2 asterisk 4 or multiply by 4. Then, lastly is yung equal sign, 4 divided 2. So, yun. Napapansin natin na automatic na siyang nagka-calculate with the use of equal sign. Okay. Next, sort your data. First step, select a data range. Second, select the column to sort by. Third, click sort A to Z for ascending or sort Z to A for descending. So first, punta tayo dito sa data natin. Select natin yung buong data natin. Yung sa name and age. Then, punta tayo sa home. And then, after ng home, punta tayo sa my editing. Nakikita natin dyan yung sort in filter. Then, click lang natin dyan. Then, piliin natin kung ascending ba or descending, yung from A to Z or Z to A. So, ngayon, try natin yung A to Z. Mapapansin natin na yung data natin is that naging alphabetical arrange siya. Then, try din naman natin yung isang way from Z to A. So, yun. Next, apply a number format. First, select the cell with numbers. Second, click the arrow in the general box on the home tab. Third, choose your desired number format. So, punta tayo sa Excel, then gamitin natin yung number na kinalculate natin. So, select lang natin sila. Then, after nun, punta tayo sa my home. Then, makikita natin dito sa number group. And then, pindutin lang natin yung arrow dun sa general. Then, dito makikita natin yung different format like general, number, currency, accounting, short date, long, and etc. So, ngayon, try lang natin yung ibang features ng number. So, try natin yung currency. So, as you see, makikita natin na yung number is nag-transform into currency. So, try naman natin siya gawing date, short date. So, yung date natin is separated by slash lang po. So, try naman natin yung long date. So, dito, mas naging precise po siya. Mas naiintindihan natin kung what year or month Or so, date. date. Next, put your data in a table. First, select your data. Second, click quick analysis, then tables. Third, click the tables button. Fourth, to filter, uncheck select all, then choose data. Fifth, sort, click sort A to Z or sort Z to A. So, proceed lang tayo sa Excel document na ginagawa natin. So, select natin yung data. Select natin yung data natin. Then, makikita natin sa gilid ng yung maliit na box na yan. Yan yung tinatawag natin quick analysis. Click lang natin yung quick analysis. And then, proceed tayo sa my table. Then, tables, click table. Then, yan. So,
to check this, punta lang tayo dito sa may name, sa may arrow dyan. Then, uncheck natin lahat. Then, hit natin. Then, okay. So, makikita natin na si Flores lang yung nasa data natin kasi in-uncheck natin. So, balik natin. Check natin lahat. Okay. Then, i-sort naman natin siya. So, dito, makakapagpili ka rin kung paano mo siya isusort. A to Z or Z to A. Sort, sort by specific criteria. First, select a cell in the range to sort. Second, on the data tab, click sort. Third, choose a sorting criteria. Fourth, select the order A to Z or smallest to largest. So, punta lang tayo dyan. Then, isilig natin yung data. Then, proceed tayo dun sa data. And then, punta naman tayo sa may sort. So, dito, makikita natin yung pagpipilian natin by sort by name or sort by on sales values or then dito din makikita kung paano pwede nating ayusin yung pagkakaayos ng data natin. So, dito, ayusin na i-sort yung age ang pipiliin natin and then gawin nating smallest to largest. Then hit the enter. So yun. So using the age, ginamit natin yung age para ma-sort yung data. Next, filter your data. First, select the data you want to filter. Second, on the data tab, click filter. Third, use the drop down in the column header to filter your data. So dito, select natin yung data. Then proceed tayo sa my data, which is nandun na tayo din. Punta tayo sa my filter. Wait na yan. Sige. Sort. Yun, okay. So dito natin pwedeng makita yung filter kung ano yung gusto nating ilagay dyan sa data natin. So for example is gusto kong tanggalin si January. Then hit ko lang. So yun. Then pili tayo ng sort from newest to oldest. Then hit okay. So, after nun, Save your work. Click the save button or press Ctrl plus S. Second, for first time saving, choose a location and enter a file name, then click save. so proceed tayo. So dito, may two kinds of saving of data dito sa Excel. So first is yung select natin yung file wherein makikita natin yung save or save as. So dyan, pwede kang mag-save then gawin naman natin yung isang method. So Control S sa keyboard natin. Then pangalanan natin siya ng MS Excel Basic Tutorial. Then after nun, choose location natin. So ako is piliin ko yung more location. Then punta ako sa this PC. And then lagay ko siya sa desktop para mas madali kong hanapin. Then after nun, rename ulit natin siya dito. Ko siyang Excel tutorial. And then save natin. After natin ma-save, para ma-check natin, exit natin yung Excel documents natin. Then proceed tayo sa my desktop. Then hanapin lang natin yung Excel tutorial. Then click natin. So okay, so yan yung mga data na ginawa natin. So lastly,
print your work. First, click File, then Print or press Ctrl plus P. Second, preview your documents and adjust settings if necessary. Third, click Print to finalize. So dito, kung gusto nating i-print siya, actually this is optional kasi wala pa naman po kaming printer. So yun. So dito sa print area, dito natin ma-check kung anong sizes, kung ilang copies, kung yung pwede natin gawin. So dito din natin makikita yung data na ginawa natin dito sa side na to. Yan yung data. So yun, that's the end of our discussion. And thank you po.